tumigil ang puso niya. Kunin niyo ang defibrillator! Nasa bingit ng kamatayan. Isang pasyenteng sinukuan na kahit ng pinakamagaling na ospital sa Italia, si Isabella, isang 48 taong gulang na babae na tuluyang huminto ang tiyan matapos operahan sa stomach cancer. 48 oras nang hindi makalunok kahit isang patak ng tubig at bumagsak ang timbang sa 43 kilogram. Pagsusuka ng apdo, pagbagsak ng electrolytes, at sa huli, huwag mong dungisan ang ospital namin sa mga pamahiin ninyong mga taga-silangan, ang matalas na pananalita ni Propesor Vitale. Pinagtawanan ng lahat ang 22 taong gulang na Pilipinang intern. Ngunit nang itusok ni Lara Santiago ang kanyang karayom, isang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ano kaya ang naganap? Malamig ang madaling araw sa Milan. Saglit na huminto si Lara sa pasilyo ng VIP ward ng San Raffaele International Hospital. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ay bahagyang kumikislap. 5 sa kanta ng umaga. Sa Pilipinas, malamang ay tapos na ang tanghalian. Ano kaya ang sasabihin ni nanay kapag nakita niya ako? Bulong ni Lara sa sarili. Noong sinabi niyang sa Italia siya mag-intern sa edad na 22, matagal na hindi umimik ang kanyang ina. Nasa 3rd year ka pa lang sa medisina. Anong gagawin mo sa ibang bansa? Pero sa huli, pinayagan din siya. Gaya ng dati, bumukas ang automatic door. Sumingaw ang amoy ng disinfectant. Pareho lang ang amoy na iyon sa mga ospital sa Pilipinas at dito. Baka lahat ng ospital sa buong mundo ay iisa lang ang amoy. Maaga ka yata, miss. Santiago! Bati ni Nurse Maria. Ingles na may halong puntong Italiano. Tumango si Lara. May conference kasi ngayon. Kailangan kong maghanda. Dumilim ang mukha ni Maria. Dahil ba kay Mrs. Isabella? Kagabi, suka na naman siya ng suka. Kahit tubig, hindi niya malunok. Si Isabella Conti, 48, isang fashion buyer. 2 buwan na ang nakalipas mula nang sumailalim sa partial gastrectomy dahil sa stomach cancer. Sabi nila, tagumpay ang operasyon. Malinis na raw natanggal ang cancer. Pero hindi na gumalaw ang kanyang tiyan. Hindi na ito tumatanggap ng pagkain. Sa terminong medikal, gastroparesis. Gaano na kalaki ang ibinagsak ng timbang niya? 6 na kilo sa loob ng 2 linggo. Kagabi, bumagsak na rin sa peligrosong level ang potassium level niya, 6 na kilo. Napahinga ng malalim si Lara. Sabay-sabay na nangyayari ang dehydration at malnutrition. Ano ang sabi ni Professor Vitale? Bumuntong hininga si Maria. Masyado na raw delikado ang reoperation. Tinitiis na lang siya sa intravenous nutrition. Pero may hangganan din iyon, di ba? Noong mga sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng takong sa pasilyo. Si Professor Lorenzo Vitale, papalapit, nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, siya ang pinakatanyag na gastroenterologist sa buong Milan. Matalim na mga mata, matikas na panga, at ang laging plansadong puting coat. Miss Santiago? Sabi ni Vitale nang makita si Lara. May yelo sa kanyang boses. Sa conference mamaya, babanggitin mo na naman ba yang oriental acupuncture mo? Bahagyang nanigas ang mga balikat ni Lara, pero itinaas niya ang kanyang ulo. Opo, ipopropose ko ang isang protocol gamit ang mga acupoint. May mga pag-aaral sa Pilipinas na epektibo ito sa paggamot ng gastroparesis. Pag-aaral? Humalakhak si Vitale. Miss Santiago, nasa pinakamahusay na ospital ka ng Italia. Agham ang pinag-uusapan natin dito. Hindi mga pamahiin. Biglang may pumitik sa loob ni Lara. 1 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang lolo dahil sa stomach cancer. Nang magkaroon ito ng gastroparesis bilang komplikasyon sa operasyon, wala siyang nagawa. Nanood lang siya. Habang ang kanyang lolo ay nagsusuka, nangangayayat, at sa huli, nalagutan ng hininga. Profesor, sabi ni Lara. Nanginginig ang kanyang boses. Pero hindi siya tumigil.
Hindi po ba natin pwedeng subukan kahit isang beses lang? Si Mrs. Isabella, wala na siyang makain. 2 araw na siyang hindi makainom ng tubig. Kaya nga mas lalong delikado. Mariing sabi ni Vitale. Gagawa ka ng isang hindi pa napapatunayang procedure sa isang pasyenteng sobrang hina na labag yan sa medical ethics. Sapat na. Tama na, Miss Santiago. Itinaas ni Vitale ang kamay para pigilan siya. Hindi ka opisyal na miyembro ng medical staff dito. Isa kang intern. Narito ka para mag-obserba at matuto, hindi para gawing eksperimento ang mga pasyente. Namula ang mukha ni Lara sa sinabing iyon. Galit ba? O hiya? Hindi niya malaman ang emosyong umakyat sa kanyang lalamunan. At noon nga, tulong! Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa pasilyo, galing sa silid ni Isabela. Sabay na tumakbo sina Lara, Vitale, at Maria. Pagbukas ng pinto, nakabaluktot si Isabela sa kama. Ang dilaw na suka na may halong apdo ay bumabasa sa kumot. Putlang-putla ang kanyang mukha at nangingitim ang kanyang mga labi. Si Marco, ang asawa ni Isabela, ay yakap-yakap ang asawa, puno ng luha ang kanyang mga mata. Parang awa niyo na. Gumawa kayo ng paraan. Parang awa niyo na. Mabilis na chinek ni Vitale ang pulso. May sintomas ng arrhythmia. Kailangan nating mag-replenish ng electrolytes, mabilis. Tawagin ang Code Blue team at magdagdag ng IV line. Nagmamadaling kumilos ang medical team. Susubok sanang tumulong si Lara, pero pinigilan siya ni Vitale. Manatili ka sa likod, Miss Santiago. Umatras si Lara. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Noon, nakita ni Marco si Lara. Isang desperadong tingin. Ikaw yung doktora galing Pilipinas, di ba? Tumango si Lara. Narinig ko. Narinig ko sa mga nurse na may magagawa raw ang acupuncture. Mr. Conti, emergency situation ito. Kumalma po kayo. Matalas na sabi ni Vitale. Pero hindi binitiwan ni Marco ng tingin si Lara. Totoo ba? Kaya mo bang paganahing muli ang tiyan ng asawa ko? Tinitigan ni Lara ang mga mata ni Marco. Puno iyon ng pagsusumamo. Katulad ng mga mata niya, 1 taon na ang nakalipas sa silid ng kanyang lolo. Ako po. Nagsimulang magsalita si Lara. Nanginginig ang kanyang boses. Maaari ko pong subukan. Pero, Miss Santiago, babala ni Vitale. Humarap si Marco kay Vitale. Profesor, kung ganito lang mamamatay ang asawa ko. Mamamatay siya. Naghari ang katahimikan. Tanging ang hirap na paghinga ni Isabela ang pumupuno sa silid. Sa labas ng bintana, dahan-dahang sumisikat ang araw sa Milan. Pumasok ang mapulang sinag sa loob ng silid. Kinuyom ni Lara ang kanyang mga kamao. Naalala niya ang kanyang lolo. Noon, wala siyang nagawa. Pero ngayon, iba na. Kahit papaano, kaya niyang subukan. Mr. Conti, mahinang sabi ni Lara. Sa pamamagitan ng karayom, susubukan kong gisingin muli ang tiyan niyang huminto. Hindi ako makakapangako, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lara. Malamig. Nanginginig. Pakiusap. Pakiusap. Gawin mo. Nanigas ang mukha ni Vitale. Labag ito sa protocol. Kaya bang iligtas ng protocol ang buhay ng tao? Tanong ni Marco. Galit ang gumuhit sa kanyang boses. Naminasign ang escape, muling naghari ang katahimikan. Ipinasok ni Lara ang nanginginig niyang kamay sa bulsa. Naroon ang lalagyan ng karayom na gamit ng kanyang lolo. Dumampi sa dulo ng kanyang mga daliri ang malamig na metal. Lolo, pagkakataon ko na po ito. Bulong niya sa isip. Sa labas, lalong lumiwanag ang sikat ng araw. Nagsisimula na ang bagong araw. At alam ni Lara, ito ang araw na magbabago ang lahat. Kaya bang gisingin ng karayom ang isang humintong tiyan? Wala pang nakakaalam ng sagot. Mabigat ang hangin sa conference room.
8:00 ng umaga, nagsimula ang interdepartmental meeting. Nakapalibot ang medical team sa isang oval na mesa. Si Professor Vitale sa gitna, mga gastroenterologists sa magkabilang gilid, at sa isang sulok, si Lara. Isabella Conti, Varing Tay 8. Babae, sabi ni Vitale habang binubuklat ang chart. 8 linggo post-gastrectomy. Walang fluid intake. Sa nakalipas na 48 oras, nasa critical level ang electrolyte values. Lumitaw ang mga numero sa screen. Potassium 2, 9, sodium 132. Nanikip ang dibdib ni Lara. Iisa lang ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Malapit na ang kamatayan. Kumusta ang timbang? Tanong ng head ng internal medicine. Bumagsak ng 6.8 kilogram sa loob ng 2 linggo. Kasalukuyang 43 kilogram. Biglang tumahimik ang conference room. 43 kilogram. Isang mapanganib na level para sa isang adult na babae. Kailan ang gastric emptying scan? Mamayang 3:00. Pero alam na natin ang sagot. Tuluyan nang huminto ang tiyan niya. Puno ng puwersang ibinaba ni Vitale ang kanyang ballpen. Tila napakalakas ng tunog nito. Reoperation? Maingat na tanong ng isang batang resident. Imposible. Masyadong mahina ang kondisyon niya. Mismong ang anesthesia ay delikado na. Itinaas ni Lara ang kanyang kamay. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Mayroon po akong suhestiyon. Tumaas ang kilay ni Vitale. Yang acupuncture na naman ba? Opo, pero sa pagkakataong ito, mayroon akong konkretong protocol. Kinuha ni Lara ang mga dokumento sa kanyang bag. Nanginginig ang kamay na ipinamahagi niya ang mga kopya. Electroacupuncture therapy, gamit ang 4 na acupoint, Zhongwan, Zhusanli, Neiguan, at Gongsun. Gagamit tayo ng low frequency na 2 hanggang 57 Hz sa loob ng 15 minuto. Hertz? Gagamit ka ng kuryente? Gulat na tanong ng head ng internal medicine. Opo, napakahinang boltahe lang po para i-stimulate ang mga nerbiyos na kumokontrol sa paggalaw ng tiyan. Itinuro ni Lara ang dokumento. Nakalista na rin po dito ang mga contraindication at precautions. Sa mga emergency situation, low intensity at short duration ang gagamitin. Tiningnan ni Vitale ang mga papel. Lalong nanigas ang kanyang ekspresyon. Galing sa China ang pag-aaral na ito. Mayroon din pong galing sa Pilipinas. Isinama ko rin ang resulta ng clinical trial sa isang malaking ospital sa Maynila noong 2023. 2023? Humalakhak si Vitale. Isang pag-aaral na 2 taon pa lang ang tanda. Gusto mong gamitin para mag-eksperimento sa pasyente ngayon? Namula ang mukha ni Lara. Pero hindi siya umatras. Professor, mayroon pa po ba tayong ibang paraan? May limitasyon din ang intravenous nutrition. Pero kahit papaano, iyon ay isang subok na pamamaraan. Itinaas ni Vitale ang kanyang boses. Nasa pinakamahusay na ospital ka ng Italia. Hindi ito isang acupuncture clinic. At noon nga, kumatok sa pinto, pumasok si Nurse Maria, nagmamadali. Professor, si Mrs. Isabella, nagsusuka na naman po. Oo at... Huminga ng malalim si Maria. Nagsisimula na ang arrhythmia. May abnormal waves na sa ECG. Nagbulungan ang mga tao sa kwarto. Arrhythmia, isang red flag. Ibig sabihin, naaapektuhan na ng electrolyte imbalance pati ang puso. Biglang tumayo si Vitale. Ihanda ang Code Blue team at tawagan ang cardiology. Puntahan natin siya ngayon. Sabay-sabay na tumayo ang medical team. Susunod sana si Lara. Pero pinigilan siya ni Vitale. Dito ka lang, Miss Santiago. Pero, emergency ito. Walang lugar dito para sa isang intern. Gumuho ang mundo ni Lara sa mga salitang iyon. Naiwang mag-isa sa conference room. Napaupo si Lara sa silya. Naramdaman niya ang bigat ng mga research papers sa kanyang kamay. Pinagpuyatan niya iyon. Mga librong dala niya mula sa Pilipinas, mga Chinese journals, mga clinical case.
Walang silbi. Bakit ayaw nilang maniwala? Bulong niya. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Naalala niya ang taglamig ng 1998, ang araw na bumagsak ang kanyang lolo. Na-diagnose ng stomach cancer. Inoperahan. Pero nagkaroon ng gastroparesis. High school pa lang siya noon. Wala siyang nagawa. Lara, maging doktor ka. Ang huling habilin ng kanyang lolo. Maging doktor ka na nagliligtas ng buhay. Para tuparin ang pangakong iyon, pumasok siya sa medisina. Naniniwala siyang kung pagsasamahin niya ang kaalaman ng silangan at kanluran, mas marami siyang maililigtas na tao. Pero iba ang realidad. Dito, isa lang siyang dayuhan. Tok-tok. Sa katok, itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Isang lalaki ang nakatayo. Si Marco, ang asawa ni Isabela. Pwede ba akong pumasok? Tumango si Lara. Pumasok si Marco at umupo sa tapat niya. Mukha siyang pagod na pagod, hindi nakapag-ahit, at malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nandito ako para sa asawa ko, sabi ni Marco. Umalis na ang mga propesor. Alam ko po, pinaiwan nila ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Ikaw yung doktora galing Pilipinas, di ba? Yung kayang magpagaling gamit ang karayom. Hindi pa po ako lisensyadong doktor. Intern pa lang po. Pero alam mo ang paraan. Tinitigan ni Marco si Lara. Namatay na ang asawa ko. 2 buwan ko na siyang pinapanood. Araw-araw, unti-unti siyang nawawala. Nanginginig ang kanyang boses. Noong una, pagsusuka lang. Sabi nila, gagaling din. Pero araw-araw, lalo siyang lumalala. Ngayon, kahit tubig hindi na niya mainom. Kumuha si Marco ng litrato sa kanyang bulsa. Ito ang asawa ko. 3 buwan na ang nakalipas. Sa litrato, nakangiti ng malapad si Isabela. Malusog at maganda. Malayong malayo sa itsura niya ngayon. Kuha to noong Milan Fashion Week. Mahal na mahal niya ang trabaho niya. Napakagaling niyang pumili ng damit. Namuo ang luha sa mga mata ni Marco. Ngayon, ayaw na niyang tumingin sa salamin. Natatakot siya sa sarili niyang itsura. Kumirot ang dibdib ni Lara. Pakiusap! Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lara. Gawin mo ang lahat. Acupuncture, moxibustion, kahit ano. Iligtas mo ang asawa ko. Malamig ang kamay na iyon. Nanginginig. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay niya. Gagawin ko po ang lahat. Pangako. At noon nga. Isang malakas na tunog mula sa pasilyo. Tunog ng isang bagay na bumagsak. Sabay na tumakbo palabas sina Lara at Marco. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng silid ni Isabela, nagkukumpulan ang medical team at sumisigaw si Vitale. Ihanda ang epinephrine. Dalhin dito ang defibrillator. Pakiramdam ni Lara ay hihinto ang kanyang puso. Defibrillator? Ibig sabihin, tumigil ang puso ni Isabela. Isabela! Sumigaw si Marco. Pinigilan siya ng mga nurse pero parang baliw siyang nagpupumilit na pumasok. Asawa ko yan, Isabela. Susubok ding pumasok si Lara pero may humawak sa braso niya. Si Vitale. Wala kang lugar dito. Pero umalis ka. Itinulak ni Vitale si Lara. Sa sandaling iyon, isang tunog ng makina ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Piiiii. Ang warning sound ng ECG. Kinilabutan si Lara. Kung hindi ako kikilos ngayon, kailan pa? Ang tanong na iyon ang umikot sa isip niya. Talaga bang manonood na lang ako? Beep. Beep. Bumalik sa normal ang tunog ng ECG. Nakasandal si Lara sa pader ng pasilyo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at hindi siya makatayo ng maayos. 30 minuto. Ang oras na tumigil at muling tumibok ang puso ni Isabela. Buhay siya, sabi ni Maria paglabas. Pagod ang kanyang boses. Tumalab ang epinephrine. Stable na siya ngayon. Napaluhod si Marco. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Salamat, salamat po. Lumabas si Vitale mula sa silid. Basa ng pawis ang kanyang puting coat. Nalagpasan natin ang krisis sa ngayon.
Huminto siya sa pagsasalita. Pero sa susunod, baka hindi na natin siya mailigtas. Naghari ang katahimikan. Nagsalita si Lara. Profesor, ngayon po, hindi pa rin ba pwede? Masyadong unstable ang pasyente, mariing sabi ni Vitale. Anumang stimulus ay delikado. Hindi po ito stimulus. Paggamot po ito, Miss Santiago. Naging matalas ang boses ni Vitale. Noon, tumayo si Marco. Profesor, mahina pero matatag ang kanyang boses. Ako ang papayag. Pipirma ako ng waiver, legal na dokumento, kahit ano. Mister, Conti, wag po kayong magdesisyon ng padalos-dalos. Padalos-dalos? Namula ang mukha ni Marco. Kakamamatay lang ng asawa ko. Padalos-dalos ba ito? Muling naghari ang katahimikan. Lumapit ang head ng internal medicine. Vitale, pakinggan natin siya. Kahit na may kondisyon. Tumingin si Vitale sa head. Seryoso ka ba? Mga doktor tayo. Dapat bukas tayo sa lahat ng posibilidad. Tumingin ang head kay Lara. Ano ba talaga ang plano mong gawin? Huminga ng malalim si Lara. Ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataon. Una po, susuriin ko ng maigi ang kondisyon ng pasyente. Pulse diagnosis, tongue diagnosis, abdominal palpation. Pagkatapos, maglalagay ako ng karayom sa 4 na acupoint, Zhongwan, Zusanli, Neiguan, at Gongsun. Ang Zhongwan ay sa ibaba ng sternum. Ang Zusanli ay 4 na daliri sa ibaba ng tuhod. Ang Neiguan ay sa loob ng pulso at ang Gongsun ay sa loob ng paa. Ang lalim ay 0.8 hanggang 1, 0 inch. Mababaw lang po ang itutusok ko dahil mahina ang pasyente. Tumango ang head. Ang kuryente ay magiging 2 hanggang 5 Hertz, low intensity. Sa loob ng 15 minuto, ang side effects ay pasa o bahagyang pagkahilo. Pero kung gagawin ng maingat, halos wala po. Nakakrus ang mga braso ni Vitale. Kung lumala ang kondisyon niya, ititigil agad natin at gagawin ng emergency procedure. Tinitigan ni Lara si Vitale. Medical professional din po ako. Alam kong prioridad ang kaligtasan ng pasyente. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sa wakas, bumuntong hininga si Vitale. Sige, pero itinaas niya ang kanyang daliri. Una, personal kong susubaybayan. Ikalawa, sa kahit anong senyales ng problema, ititigil agad. Ikatlo, lahat ng proseso ay idodokumento. Tumango si Lara. Salamat po. Magpasalamat ka kapag gumaling na ang pasyente, sabi ni Vitale bago tumalikod. Magsisimula tayo sa loob ng 30 minuto. Maghanda ka. Mabilis na tumibok ang puso ni Lara. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pumunta siya sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Naging estranghero ang kanyang itsura sa salamin. Maputlang mukha, nanginginig na mga labi. Kaya mo to, sabi niya sa sarili. Lolo, tulungan niyo po ako. Kinuha niya ang lalagyan ng karayom sa kanyang bulsa. Isang lumang leather case. 40 taon itong ginamit ng kanyang lolo. Sa loob, maayos na nakahanay ang mga silver na karayom. Kumikinang sa ilaw. Mga instrumento na nagliligtas ng buhay. Pagbalik niya sa silid, handa na ang lahat. Nakahiga si Isabela sa kama. Nakapikit. Pero alam niyang gising ito dahil sa kanyang paghinga. Mrs. Isabela, malambing na tawag ni Lara. Nanginginig na bumukas ang kanyang mga talukap. Walang focus ang mga mata. Pero buhay siya. Ako po si Lara Santiago, doktor mula sa Pilipinas. Bahagyang tumango si Isabela. Sisimulan na po natin ang acupuncture. Hindi po ito masakit, pangako. Hinawakan ni Lara ang kamay ni Isabela. Butot balat, malamig at tuyo. Una niyang kinapa ang pulso, mahina at mabilis. Isang senyales ng matinding panghihina. Tiningnan niya ang dila, maputla at may mga bitak. Dahan-dahan niyang pinindot ang tiyan. Matigas.
Magsisimula na po ako. Kinuha ni Lara ang unang karayom. Zhongwan. 4 na daliri sa ibaba ng sternum. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinurok ang karayom. Shhh! Bumaon ang karayom sa balat. 0.8 inch. Mababaw lang. Nanginginig ang talukap ni Isabela, pero hindi siya nasasaktan. Magaling, sabi ni Lara. Sunod, Zusanli. 4 na daliri sa ibaba ng tuhod, isa sa bawat binti. Maingat. Tiyak na iguan sa loob ng pulso. Gongsun. Sa ilalim ng buto sa loob ng paa. 8 karayom, ang lahat na nakatusok. Ikokonekta ko na po ang kuryente. Kinabit niya ang manipis na mga wire sa karayom. Pinihit niya ang dial ng electroacupuncture machine. 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz. Nagsimula ang bahagyang panginginig. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Walang nangyayari. Nakakrus ang mga braso ni Vitale habang nanonood. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. 5 minuto, 6 na minuto, 7 minuto. Noon, kruok. Isang mahinang tunog, galing sa tiyan ni Isabela. Bowel sounds. Nagsisimula ng gumalaw ang kanyang bituka. 8 minuto. 9 na minuto. 10 minuto. Ooh! Umungol si Isabela. Ang tiyan ko. Anong nararamdaman niyo? Tanong ni Lara. Nababawasan ang pagduduwal ko. Napahinga ng malalim si Marco. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. 12 minuto. 13 minuto. Kruok! Kruok! Lalong lumakas ang tunog ng bituka. Ano ang nosias score mo? Sa scale na 1 to 10. Kanina. 9. Ngayon. 5. Kumabog ang dibdib ni Lara. 5. 5. Aladong enchos. Kanina. May epekto. 15 minuto. Tumunog ang timer. Maingat na inalis ni Lara ang mga karayom. Isa-isa. Dahan-dahan. Tapos na po. Iminulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Medyo mas malinaw na ang kanyang paningin. Tubig, tubig. Naging tensyonado ang lahat. Kumuha si Maria ng tubig sa kutsara. 5 ml. Kakaunti lang. Ibinuka ni Isabela ang kanyang bibig. Pumasok ang tubig. 1 lagok. 2 lagok. Narinig ang tunog ng kanyang paglunok. At hindi siya nagsuka. Tumahimik ang silid. Tila lahat ay nagpipigil ng hininga. Isa pa, sabi ni Isabela. Isa pang 5 ml. Gloop! Hindi pa rin siya nagsuka. Hinawakan ni Marco ang kamay ng asawa. Nanginginig din ito. Okay ka lang Isabela. Tiningnan ni Vitale ang chart at may isinulat. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Bukas natin susuriin ulit, sabi niya habang papalabas. Hanggang dito na lang muna ngayon. Napaupo si Lara. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Nagawa niya talaga. Isang maliit na simula, pero simula ito. Ito na kaya ang magiging turning point? Wala pang nakakaalam. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Nakatayo si Lara sa labas ng silid ni Isabela. Hawak niya ang isang maliit na notebook. Nakasulat doon ang lahat ng kanyang itinala mula kahapon. Pagbukas niya ng pinto, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad. Nakaupo si Isabela sa kama. Mag-isa. Walang tulong. Magandang umaga. Unang bati ni Isabela. Mahina pa rin ang kanyang boses, pero mas malinaw kaysa kahapon. Maayos po ba ang tulog niyo? Tanong ni Lara. Hindi ako nagsuka buong gabi. Ngayon lang ulit. Pagkatapos ng 1 linggo, dagdag ni Marco sa tabi. May pag-asa na sa kanyang mukha. Ang tubig po! 3 beses akong uminom kaninang madaling araw. 5 kutsara bawat inom. Itinala ito ni Lara sa kanyang notebook. 5 ml liters 5, 25 ml bawat isa. 3 beses. Kabuuang 6 ml. Maliit na halaga.
pero isang malaking pag-unlad. Ang tiyan niyo po, mabigat pa rin. Pero kumpara kahapon, hinawakan ni Isabela ang kanyang tiyan. Hindi na gaanong masakit. Hinapa ni Lara ang kanyang pulso. Mas stable kaysa kahapon. Maputla pa rin. Pero nabawasan na ang mga bitak. Mag-acupuncture po ulit ako ngayon. Okay lang po ba? Tumango si Isabela. Noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Vitale. Kasunod niya ang isang nutritionist at mga doktor mula sa internal medicine. Morning rounds! Sabi ni Vitale habang tinitingnan ang chart. Lumabas na ang resulta ng blood test. Medyo bumuti ang electrolyte levels. Kumabog ang dibdib ni Lara. Isang objective data pero nasa peligrosong level pa rin. Huwag tayong maging kampante. Tumingin si Vitale kay Lara. Gagawin mo ba ulit ngayon? Opo. Parehong protocol po ng kahapon. Sige, pero itinaas ni Vitale ang kanyang daliri. Makipag-ugnayan ka sa nutrition team. Bawal siyang mapuwersa. Lumapit ang nutritionist. Naghanda ako ng low-fat na lugaw. Susubukan ba natin ngayon? Nag-isip si Lara. Hindi kaya masyadong mabilis? Magdesisyon tayo pagkatapos ng acupuncture. Sinimulan niyang magtusok ng karayom. Parehong mga acupoint, pero ngayon, medyo iba. Bahagya niyang inayos ang anggulo at lalim ng karayom. Depende sa kondisyon ng pasyente. Kinonekta niya ang electroacupuncture machine. 2 Hz ang simula hanggang 15 Hz. Pagkalipas ng 5 minuto, nagbukas ng bibig si Isabela. Parang may gumagalaw sa tiyan ko. Totoo nga, nang tingnan niya, bahagyang gumagalaw ang kanyang tiyan. Unti-unting nagigising ang kanyang bituka. 10 minuto. Kruuk, kruuk. Mas malakas ang bowel sounds kaysa kahapon. Parang dadighay ako, sabi ni Isabela. Ilang sandali, dumighay nga siya. Isang maliit na dighay, pero isang mahalagang senyales. Nagsisimula ng lumabas ang hangin. Natapos ang 15 minuto. Inalis ni Lara ang mga karayom. Subukan na po natin ang tubig. Kumuha siya ng tubig sa kutsara. 10 ml, doble ng kahapon. Dahan-dahang ininom ni Isabela. Isang lagok, 2, 3. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang nanonood. 1 minuto, 2, 3. Hindi siya nagsuka. Kaya ko pa yata, sabi ni Isabela. Isa pang 10 ml. Tagumpay. Dinala ng nutritionist ang lugaw, isang maputing likido. Umaasap pa. Isang kutsara lang po muna. I'm ml. Isang napakaliit na halaga. Isinubo ito ni Isabela. Dahan-dahan, tila nginunguya habang nilalasahan. May lasa. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang ulit nalasahan ang pagkain. Nilunok niya ito. Naghintay ang lahat. 1 minuto, 2, 5. Hindi pa rin siya nagsuka. Busog na po ba kayo? Tanong ni Lara. Medyo. Pero hindi naman masama sa pakiramdam. Itinala ito ni Lara sa notebook. Early satiety, decreased. GCSI score, improved. Noon nagsalita si Vitale. Maaaring placebo effect lang yan. Itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Pero, ang mga objective indicators. Hindi natin masasabi sa 1 o 2 beses lang. Malamig na sabi ni Vitale. Kailangan nating obserbahan nang hindi bababa sa 1 linggo. Papalabas na sana siya nang huminto. At ipapa-x-ray natin ang tiyan niya mamayang gabi para makita kung may bowel obstruction o adhesions. Kinabahan si Lara. Kung may structural na problema, may limitasyon ang acupuncture. Pagkaalis ni Vitale, hinawakan ni Isabela ang kamay ni Lara. Salamat. Isang mainit na kamay. Tila nawala na ang lamig ng kahapon. Simula pa lang po ito, ngumiti si Lara. Pagsapit ng hapon, kumain ulit si Isabela ng lugaw. 10 ml naman ngayon. Tagumpay pa rin. Gumawa si Lara ng food diary. Oras, dami, klase,
sintomas, lahat ay itinala. 7:00 ng gabi, lumabas ang resulta ng abdominal x-ray. Tingnan nyo, itinuro ng radiologist ang film. Puno ng hangin dito. Sa tiyan at small intestine. Pero itinuro niya, walang obstruction, wala ring adhesions. Nakahinga ng maluwag si Lara. So, functional na problema lang po ito? Tama, gastroparesis nga. May pag-asa. Kung functional na problema, kayang mapabuti ng acupuncture. 9:00 ng gabi, nang huling bisitahin ni Lara ang silid, nagsusulat si Isabela sa isang diary. Ano pong sinusulat nyo? Ang mga kinain ko ngayon. 120 milliliters na tubig, 20 milliliters na lugaw. Maliit na halaga. Pero para sa kanya, isang himala. Hindi po kayo nagugutom? Medyo. Pero gusto ko itong gutom na ito. Ngumiti si Isabela. Pakiramdam kong buhay ako. Paglabas ni Lara sa silid, nakatayo sa pasilyo. Si Vitale. Miss Santiago. Opo, bukas. Maaaring lumala ang abdominal bloating niya. Mag-ingat ka. Babala ba iyon? O payo? Hindi malaman ni Lara. May mga bituin sa kalangitan. Kumikislap sa gitna ng mga ilaw ng Milan. Naisip ni Lara, kung ang pagbuti ngayon ay panandalian lang, anong mangyayari bukas? Pero kahit papaano, ngayon, ngumiti si Isabela, sapat na iyon. 4 na araw? Umaga? Gaya ng babala ni Vitale? Nangyari nga. Namamaga ang tiyan ni Isabela. Kagabi pa nagsimula, sabi ni Marco na may pag-aalala. Parang napupuno ng hangin. Hindi rin ako makadighay. Dahan-dahang tinapik ni Lara ang tiyan ni Isabela. Tog, tog. Tunog na parang tambol. Tipikal na tunog ng abdominal bloating. Masakit. Parang binabanat. Medyo hirap din akong huminga, sabi ni Isabela. Saglit na nag-isip si Lara. Hindi sapat ang mga pangunahing acupoint. Kailangan ng ibang paraan ngayon. May babaguhin po ako sa gagawin natin ngayon. Binuksan ni Lara ang kanyang lalagyan ng karayom. Idadagdag ko ang ST25, Tianshu, 2 pulgada sa magkabilang gilid ng pusod. Ito ay para i-regulate ang bowel movement. At itinaas niya ang kanyang braso. Gagamitin ko rin ang LI11, Kuchi, at LI4, Hegu. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga sa itaas na bahagi ng tiyan. Pumasok si Vitale sa silid. Seryoso ang kanyang mukha. Malala ang bloating. Opo, kaya magdaragdag po ako ng acupoints. Itinaas ni Vitale ang kanyang kilay. Binabago mo ng basta-basta? Nasaan ang protocol? Mahinahong sumagot si Lara. Ang pag-adjust depende sa kondisyon ng pasyente ay pundasyon ng tradisyonal na medisina. Parehong sakit, pero iba-iba ang gamutan sa bawat tao. Agham ba yan o panghuhula? Matalas ang salita ni Vitale. Namula ang mukha ni Lara, pero nagtimpi siya. Professor, sa Western medicine, ina-adjust din naman po ang dosage ng gamot sa bawat pasyente. Pareho lang po ang prinsipyo. Naghari ang katahimikan. Lumapit si Marco. Pakiusap. Hayaan niyo siyang subukan. Bumuntong hininga si Vitale. Sige, pero kapag lumala, ititigil natin agad. Sinimulan ni Lara ang paglalagay ng karayom. Una ang mga pangunahing acupoint. Pagkatapos, ang mga bago. ST25, Tianshu. Isa sa bawat gilid ng pusod. Pagpasok ng karayom, may tumunog sa tiyan ni Isabela. Kruok! Tunog ng hangin na gumagalaw. Kuchi, sa labas ng siko. Hegu! Sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. 12 karayom ang lahat na nakatusok. Gagamit po ako ng moxibustion ngayon. Kumuha si Lara ng maliit na moxa stick. Moxibustion? Gulat na tanong ni Maria. Opo, indirect moxibustion. Hindi po ito direktang didikit sa balat. Naglagay siya ng hiwa ng luya sa ibabaw ng Zhongwan at Zusanli at sinindihan ang moksa. Kumalat ang amoy ng moksa sa silid.
Parang amoy ng probinsya. Mainit, sabi ni Isabela. Komportable sa pakiramdam. Pagkalipas ng 10 minuto, burp! Dumighay si Isabela. Isang malakas na dighay. Naku, pasensya na. Namula siya, pero ngumiti si Lara. Magandang senyales po yan. Nagsisimula ng lumabas ang hangin. Dumighay ulit siya, sunod-sunod. Unti-unting humupa ang kanyang tiyan. Kinonekta niya ang electroacupuncture. Sa pagkakataong ito, medyo iba. 10 hits para sa Tianshu. 15 hits para sa ibe. Gumagalaw ang tiyan ko, namamanghang sabi ni Isabela. Totoo nga, tila may ritmo ang paggalaw ng kanyang tiyan. Nagigising na ito. Pagkalipas ng 20 minuto, tinanong niya ang bloating score. Kanina 7, ngayon 4. Isang malinaw na pagbuti. Pagkatapos tanggalin ang mga karayom, nagmungkahi si Lara. Subukan po nating tumayo at maglakad ng kaunti. Pwede, akong maglakad. Opo, dahan-dahan lang. Isang ikot lang sa pasilyo. Inalalayan ni Marco ang asawa. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Nanginginig ang unang hakbang, pati ang pangalawa. Pero sa pangatlo, medyo gumaan na. Habang naglalakad sa pasilyo, dumighay ulit siya. Okay lang po yan. Mas maganda nga po. Pag-iengganyo ni Lara. Pagkatapos ng 5 minutong paglalakad, bumalik sila sa silid. Naging masigla ang mukha ni Isabela. Gumaan ang pakiramdam ko. Oras ng tanghalian. Nagdala ang nutrition team ng bagong pagkain. Kalabasa soup po ngayon, 4 milliliters, isang dilaw na sabaw, umaasap pa. Kumuha si Isabela ng isang kutsara at isinubo. Matamis. Dahan-dahan niyang nilunok. Isa pang kutsara at isa pa, naubos niya ang 40 milliliters. Hindi ako busog. Parang kaya ko pa. Dahan-dahan lang po ang pagdaragdag, sabi ni Lara. Hindi pa po tuluyang nakakabawi ang tiyan niyo. Pagsapit ng hapon, isinagawa ang gastric emptying test. Isang simpleng test, pero mahalaga. Nang lumabas ang resulta, nagulat ang head ng internal medicine. May 30% improvement kumpara sa baseline. Kumabog ang dibdib ni Lara. Isang objective na ebidensya. Hindi pa normal, pero malinaw na bumubuti. Tinitingnan din ni Vitale ang data. Walang imik. Gabi, nang huling mag-check si Lara, nakatingin sa labas ng bintana si Isabela. Tingnan mo! Itinuro niya ang papalubog na araw. Namumula ang kalangitan ng Milan. Ang ganda! Oo nga po. Isang buwan akong hindi tumingin sa bintana. Kisame lang ang tinitingnan ko. Tumingin si Isabela kay Lara. Ngayon, nakikita ko na ang ibang bagay. Ang sikat ng araw, ang langit, ang mga tao. May sigla sa kanyang mga mata. Nararamdaman kong buhay ako. Ngumiti si Lara. Bukas, lalo pa po kayong bubuti. Paglabas niya sa silid, nakatayo sa pasilyo si Vitale. Miss Santiago, opo, maganda ang resulta ngayon. Unang beses na pag-amin ni Vitale. Pero may isang linggo pa. Huwag kang maging kampante. Papalakad na sana siya nang huminto. Yang moxibustion, epektibo ba talaga? Nagulat si Lara. Nagpakita ng interes si Vitale. Opo, pinapainit nito ang tiyan para tumulong sa paggalaw ng bituka. Tumango si Vitale at umalis. Lumalim na ang gabi. Habang pauwi, naisip ni Lara ang tagumpay sa unang pagkain. Senyales ba ng himala o gatilyo ng muling paglala? Hindi pa niya alam, pero may pag-asa. Dahil ngayon, ngumiti si Isabela, dumighay. Naglakad at pinanood ang paglubog ng araw, unti-unting bumabalik ang simpleng buhay. 5 araw, umaga, may tensyon sa conference room. Regular na interdepartmental meeting. Nakalatag sa mesa ang chart ni Isabela. Mga graph, numero, litrato.
Gaya ng nakikita nyo, bumubuti siya, sabi ng head ng internal medicine. Huminto na ang pagbaba ng timbang at stable na ang electrolyte levels. Kahapon, nakainom siya ng 150 ml na tubig at 60 ml na lugaw. Binuklat ni Vitale ang chart, pero malayo pa rin sa normal. Pero kumpara 1 linggo na ang nakalipas. 1 linggo na ang nakalipas, muntik na siyang mamatay, matalas na sabi ni Vitale. Dahil lang bumuti ng kaunti, tagumpay na ba? Itinaas ni Lara ang kanyang kamay. Magsisimula po kami sa solid food ngayon. Lahat ay tumingin kay Lara. Solid food? Opo. Malambot na minasang patatas. Magsisimula po sa 30 mil ilef. Humalakhak si Vitale. Hindi ka ba masyadong nagmamadali? Kakayanin ba yan ng pasyente? Kahapon, bumaba sa 3 ang nausea score niya. 4 na araw na rin siyang hindi nagsusuka. Ipinakita ni Lara ang data. Ang GCSI score ay bumaba na rin sa kalahati. Sumingit ang nutritionist. Sang-ayon ako. Kailangan nating gawin ito ng paunti-unti. Nakakrus ang mga braso ni Vitale. Sige, pero kung magkaproblema, sino ang mananagot? Ako po ang mananagot, mariing sabi ni Lara. Pipirma kami ni Mr. Conti ng waiver. Pagkatapos ng meeting, pumunta si Lara sa silid ni Isabela. Espesyal na araw po ngayon. Nakangiting sabi ni Lara. Nagtatakang tumingin si Isabela. Anong espesyal? Kakain na po kayo ng totoong pagkain. Nagdala si Maria ng maliit na bowl. Puting minasang patatas. May kaunting amoy ng butter. Kumislap ang mga mata ni Isabela. Amoy pagkain. Ang tagal ko nang hindi nakaamoy ng pagkain. Kumuha siya ng kaunti sa kutsara. Kasing laki lang ng kutsarita ng sanggol. Dinala niya sa bibig. Dahan-dahan. Maingat, tila tinunaw niya ito sa bibig. Hindi nginunguya. Dinadama lang ng dila. May lasa. Totoong lasa. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nilunok niya. Lahat ay nagpipigil ng hininga. 1 minuto. 2, 3. Gusto ko pa. 1 pang kutsara. At 1 pa. Naubos niya ang 30 ml. Busog na ako. Pero hindi masama sa pakiramdam. Masaya ako. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng asawa. Oras ng tanghalian, isinagawa ang acupuncture. Naging pamilyar na ritual na ito at ang mga karagdagang acupoint. Halos hindi ko na nararamdaman ang sakit, sabi ni Isabela. Inaabangan ko na nga ang oras na ito. Habang kinakabitan ng electroacupuncture at nilalagyan ng moxa, nagsalita si Isabela. Lara, may tanong ako. Ano po yun? Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka naging acupuncturist? Saglit na tumahimik si Lara. Dahil po sa lolo ko, mahina niyang sinabi. Noong 1998, nagka-stomach cancer ang lolo ko. Nagkaroon siya ng gastroparesis pagkatapos ng operasyon. High school pa lang po ako noon. Tumingin si Isabela kay Lara. Pareho pala tayo ng sakit. Opo, noon, wala po akong nagawa. Nanood lang ako. Nanginginig ang boses ni Lara. Ang huling sinabi ng lolo ko, maging doktor daw ako na nagliligtas ng buhay. Kaya ka napunta dito. Opo, naniniwala po ako na kung pagsasamahin ko ang medisina ng silangan at kanluran, mas marami akong matutulungan. Pagsapit ng gabi, nagkaproblema. Biglang sumakit ang tiyan ni Isabela. Ang tiyan ko. Masakit. Isang pananakit na parang pinipiga. Namutla siya. Dumating si Vitale. Kita mo na? Anong sabi ko? Tiningnan niya si Lara ng masama. Masyado kang nagmadali. Gumuho ang mundo ni Lara. Nagkamali nga ba ako? Bigyan niyo ng antispasmodic at dagdagan ng IV fluids. Utos ni Vitale. Itigil na ang acupuncture ngayon din. Sandali lang po. Sigaw ni Lara. Pakiusap. Hayaan niyo akong subukan kahit 1 beses pa. Kaya kong pakalmahin ang pulikat. Kalokohan! Lumala na nga, di ba?
15 minuto lang po. Pakiusap. Lumapit si Marco. Bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Vitale ang kanyang relo. 10 minuto, kung walang pagbabago, tapos na. Mabilis na naglagay ng karayom si Lara, Neiguan at Gongsun sa magkabilang panig. Kinonekta ang electroacupuncture. Low intensity 2 Hz. Huminga po kayo ng malalim. Hinawakan ni Lara ang kamay ni Isabela. Dahan-dahang huminga, papasok at palabas. 5 minuto ang lumipas. Bahagyang kumalma ang mukha ni Isabela. Nababawasan ang sakit. 7 minuto, mula 8, nasa 5 na. 9 minuto, 4 na, kaya ko nang tiisin. 10 minuto, halos nawala na ang sakit. Tahimik na nakatayo si Vitale, isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Nagkataon lang siguro to, pero walang kumpiyansa sa kanyang boses. Pagsapit ng gabi, mahimbing na natulog si Isabela. Nakaupo si Lara sa pasilyo, walang lakas. Nagdala si Marco ng kape. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat. Umupo si Marco sa tabi niya. Ngumiti ang asawa ko kanina. Ngumiti siya pagkatapos kumain ng totoong pagkain. Uminom si Lara ng kape. Kumalat ang pait sa kanyang bibig. Ititigil ko ba? O ipagpapatuloy? Bulong ni Lara. Laging, yan ang pinakamahirap na desisyon. Tumango si Marco. Pero ang desisyon mo kanina, tama. Dahil nabuhay ang asawa ko. Mula sa malayo, narinig ang kampana ng ospital. Hudyat ng 10:00. Patapos na naman ang isang araw. 7 araw, umaga. Huminga ng malalim si Lara sa tapat ng pinto ng silid. Ang insidente kagabi ay bumabagabag pa rin sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad. Nakaupo si Isabela sa isang silya, nagbabasa. Hindi sa kama, kundi sa silya. Magandang umaga, Lara. Isang masiglang boses. Nagbabasa po kayo? Oo, fashion magazine. Ngayon lang ulit ako nakapag-focus pagkatapos ng 1 linggo. Ngumiti si Lara. Magandang senyales ang pagbabalik ng kanyang focus. Kumusta po ang pakiramdam niyo kagabi? Sumakit ulit kaninang madaling araw. Pero, ipinakita ni Isabela ang kanyang pulso. Pinindot ito ni Marco. Tama ba? Gaya ng turo mo. Uminit ang puso ni Lara. May epekto po ba? Medyo. Hindi perpekto, pero natiis ko. Noon, pumasok si Vitale. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Uulitin natin ang gastric emptying scan ngayon, sabi niya habang binubuklat ang chart para masuri natin ang kabuuang resulta ng 1 linggo. Kinabahan si Lara, araw ng paghuhukom. Pero bago yan, gagawin ko muna ang acupuncture ngayon. Tumango si Vitale. Hindi na siya tumutol. Sinimulan niyang maglagay ng karayom. Sa araw na ito, mas maingat siya. Isinasaalang-alang ang pananakit kagabi. Minimize niya ang stimulus. Unahin natin ang para maiwasan ang pulikat. At ngayon, sasabayan natin ang breathing exercise. Sabi ni Lara, breathing exercise? Opo, abdominal breathing para pakalmahin ang sympathetic nervous system. Ipinakita ni Lara. Dahan-dahang huminga papasok sa ilong, bilang hanggang 4. 1, 2, 3, 4. Ginaya ni Isabela. Ngayon, dahan-dahang ilabas sa bibig, bilang hanggang 8. Huminga papasok palabas. Inulit nila, kinonekta ang electroacupuncture. Mas mababang intensity ngayon. Nagsimula sa 2 Hz at dahan-dahang itinaas. Pagkalipas ng 10 minuto, mukhang kalmado na si Isabela. Umiinit ang katawan ko. Gumaganda po ang circulation nyo. 15 minuto, may tumunog sa tiyan. Totoo nga, may regular na bowel sounds. Kruuk, kruuk. Pagkatapos tanggalin ang karayom, nagtanong si Lara, wala na po bang masakit? Wala. Komportable pa nga. Oras ng tanghalian. Nagdala ang nutrition team ng bagong pagkain.
Chicken breast soup po ngayon. Kailangan nyo ng protina. 80 milliliters. Mas marami kaysa kahapon. Dahan-dahang kumain si Isabela. Isang kutsara at isa pa. Masarap. Isang taos-pusong salita. Pagkatapos kumain, tinanong niya ang satiety score. Mga 5. Sakto lang. 3:00 ng hapon, oras ng gastric emptying scan. Papunta sa radiology, mahigpit na hawak ni Marco ang kamay ng asawa. Magiging okay ka lang. Sumama si Lara. Gusto niyang malaman ang resulta. Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas na ito. Hindi ka pani-paniwala, itinaas ng radiologist ang film. Ang gastric emptying time ay bumalik na sa 70% ng normal. Kumabog ng malakas ang puso ni Lara. 70%? Oo. Isang linggo na ang nakalipas. 30% lang. Tinitingnan din ni Vitale ang film. Walang imik. Gabi. Ginanap ang opisyal na evaluation meeting. Kung susumahin ang data, sabi ng head ng internal medicine, stable ang timbang, normal ang electrolytes, 300 ml na fluid intake, 150 ml na pagkain. Tumingin siya kay Lara. Ang GCSI score ay bumaba mula 28 papuntang 2. Tumahimik ang conference room. Nagsalita si Vitale. Kailangan kong aminin. Lahat ay tumingin sa kanya. Epektibo ang acupuncture. Uminit ang sulok ng mga mata ni Lara. Ang isang linggong pagsisikap ay kinilala na. Pero, dagdag ni Vitale, hindi pa ito kumpletong paggaling. Siyempre po, tumango si Lara. 9:00 ng gabi. Nang huling mag-check si Lara, magkasama sina Isabela at Marco. Naglakad kami ng 10 minuto kanina. May pagmamalaking sabi ni Marco. Nakarating kami sa hardin. Naamoy ko ang mga rosas. Dagdag ni Isabela. Ang bango. Ngumiti si Lara. Bukas, subukan niyo po ang 15 minuto. Noon, biglang hinawakan ni Isabela ang kanyang noo. Oh, bakit po? Lumapit si Lara. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa noo. May sinat. May lagnat po kayo. Nag-alalang tumingin si Marco. Okay lang kaya yan? Kinapa ni Lara ang pulso. Mabilis pero regular. Hindi po ito mukhang impeksyon. Saglit na nag-isip si Lara. Maaaring reaksyon ito sa proseso ng paggaling habang muling nagiging aktibo ang katawan. Delikado po ba? Kailangan nating obserbahan. Pero kung walang ibang sintomas. Kumuha si Lara ng thermometer. 37.5 degrees Celsius. Sinat. Uminom po kayo ng maraming tubig at magpahinga. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Lara. Salamat. Maraming salamat. Isang mainit na kamay. Nawala na ang lamig ng 1 linggo na ang nakalipas. Paglabas sa silid, naisip ni Lara. Ang sinat na ito, apoy ba ng paggaling o babala ng panganib? Bukas malalaman. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Vitale. Miss Santiago. Opo, simula bukas, opisyal ka nang sasali sa interdepartmental team. Nagulat si Lara. Talaga po? Oo, hindi bilang intern, kundi bilang isang miyembro ng medical team. Papalakad na sana si Vitale nang huminto. At, magaling ang ginawa mo. Ang unang beses na pagkilala, nanatili si Lara sa kinatatayuan at pinigilan ang luha. Nakikita kaya ako ni Lolo? Ipagmamalaki kaya niya na sa wakas nagtagumpay ang apo niya? Kumislap ang mga bituin sa kalangitan. 10 araw. Umaga. Maingay ang lobby ng ospital. Nagkukumpulan ang mga reporter. Anong nangyayari? Tanong ni Lara kay Maria. Ibinalita ng media ang kwento ni Mrs. Isabela. Ginagamot daw ang gastroparesis gamit ang tradisyonal na medisina. Kinabahan si Lara. Nang pungkong gastro, ginagamot daw ang gastroparesis. Ang atensyon ng media ay isang espada na may 2 talim papunta sa silid. Naghihintay si Vitale sa pasilyo. Miss Santiago, may problema.
Seryoso ang kanyang mukha. Pinoproblema na tayo ng hospital board. Ginamit daw natin ang isang hindi pasubok na pamamaraan. Nanlamig si Lara. Pero maganda ang resulta. Iyon nga ang problema. Masyadong maganda. Bumuntong hininga si Vitale. Naglalagay ng pressure ang mga pharmaceutical company. Mayroon silang bagong gamot para sa gastroparesis na nasa clinical trial kung mas epektibo ang acupuncture. Naintindihan ni Lara. Pera ang sangkot. So, ano po ang mangyayari? May special hearing mamayang hapon. Kailangan nating isumite lahat ng data. Pagpasok sa silid ni Isabela, nakatingin ito sa salamin. Mukha ko, sabi ni Isabela. 10 araw. Ngayon ko lang ulit nakita ang mukha ko. Totoo nga, ang dating maputlang balat ay may kulay na. Medyo nagkalaman din ang kanyang pisngi. Ang lagnat niyo po kahapon? Wala na. Mas gumaan pa nga ang pakiramdam ko. Nakahinga ng maluwag si Lara. Lumabas na ang resulta ng blood test ngayon. Iniabot ni Marco ang papel. Lahat ng values ay normal. Nagulat din ang mga doktor. Potassium 4, 2. Sodium, 140. Perpektong mga numero. Naka-schedule din ang endoscopy. Direktang titingnan ang loob ng tiyan. Kinakabahan po ba kayo? Medyo. Pero gusto kong malaman kung paano nagbago ang tiyan ko. 10:00 ng umaga, nagsimula ang endoscopy. Nanonood din si Lara sa monitor. Lumitaw ang loob ng tiyan sa screen. Kamangha-mangha, sabi ng doktor na gumagawa ng endoscopy. Halos wala ng pamamaga. Ang sugat mula sa operasyon ay magaling na rin. Sa screen, totoo nga, isang malusog na kulay rosas na lining. Ang paggalaw po ng tiyan, nasa 80% na ng normal. Halos bumalik na sa dati. Uminit ang sulok ng mga mata ni Lara. Nagawa niya. Nagawa niya talaga. Oras ng tanghalian. Kumain si Isabela ng pasta, totoong pasta. Siyempre, kaunti lang. Anong lasa? Langit. Ngumiti si Isabela. Para sa isang Italyano, kaluluwa namin ang pasta. 2:00 ng hapon. Nagsimula ang special hearing. Nagtipon ang mga board member sa isang malaking conference room. Mga matatandang lalaki na nakasuit. Miss Han Seo-jin, please explain, sabi ng chairman. Tumayo si Lara. Nanginginig ang mga papel sa kanyang kamay, pero matatag ang kanyang boses. 10 araw na ang nakalipas, si Mrs. Isabella Conti ay nasa bingit ng kamatayan. Lumitaw ang data sa screen. Timbang 43 kilograms. Abnormal electrolytes. 48 oras na walang fluid intake. Susunod na slide. Ngayon, timbang 46 kilograms. Normal electrolytes. 500 milliliters na food intake sa isang araw. Ang mga numero na ang nagsasalita. Ang GCSI score ay bumaba mula 28 papuntang 6. Ang gastric emptying ay bumuti mula 30% papuntang 80%. Itinaas ng isang board member ang kamay. Mga side effects? Bahagyang pasa, 1 beses na panandali ang pagkahilo, 1 araw na sinat, ang gastos. Ang bayad lang po sa karayom at electroacupuncture machine. Ang kabuuang gastos ay 1,010 ng dating treatment. Nagbulungan ang mga tao. Tumayo ang kinatawan ng isang pharmaceutical company. Pero hindi ito scientifically proven. Ano po ba ang science? Tanong ni Lara. Hindi po ba data at resulta? Nandito na po lahat. Tumayo si Vitale. Ako ang magpapatunay. Nagulat ang lahat. Noong una, tutol din ako, pero nakita ko ang resulta. Hindi ito maikakaila. Tumingin siya kay Lara. Iniligtas ni Miss Santiago ang pasyente. Hindi ba't iyon ang tungkulin ng isang doktor? Isang mahabang katahimikan. Nagsalita ang chairman. Magbobotohan tayo. Isa-isang itinaas ang mga kamay. Mas marami ang sang-ayon. Ang acupuncture therapy ay opisyal ng isasama sa interdepartmental protocol.
Nanlambot ang mga tuhod ni Lara. Niyakap siya ni Maria. Gabi. Pista ang ambiance sa silid ni Isabela. Congratulations, Lara, sabi ni Isabela. Ngayon, mas maraming tao na ang matutulungan. Nagbukas si Marco ng champagne. Ama, lang maris ang tapakuligang, non-alcoholic, pero masaya pa rin. Cheers. Masayang nagbanggaan ang mga baso. Noon, may kumatok, isang matandang babae. Nakatungkod, kayo po ba si Doktor? Lara Santiago? Opo. Ang apo ko po, may gastroparesis. Matutulungan niyo po ba siya? Ngumiti si Lara. Siyempre po. Lumalim na ang gabi. Umakyat si Lara sa rooftop. Kumikinang ang mga ilaw ng Milan. Tumunog ang kanyang telepono. Tawag mula sa Pilipinas. Anak, napanood ko sa balita. Nagtagumpay ang anak ko. May halong luha ang boses ng kanyang ina. Kung nakita lang ito ng lolo mo, siguradong matutuwa yon. Tumingin si Lara sa langit. Nakikita niya po. Sigurado po ako. Anong silbi ng data kung hindi papayagan ng sistema? Nahanap na niya ang sagot. Kailangang lumaban. Kung hindi susuko at patuloy na lalaban, kumislap ang isang bituin, parang ngiti ng kanyang lolo. Ikadalawang linggo, Lunes, nasa bagong klinik si Lara. Ang espasyong ibinigay sa kanya matapos maging opisyal na miyembro ng team. Sa pinto, may nameplate. Lara Santiago, Integrative Medicine Specialist. Ma'am, tumatakbong pumasok si Maria. Maghahanda na raw po si Mrs. Isabela para sa discharge. Nagulat na tumayo si Lara. Agad-agad? Opo. Sobrang ganda na po ng kondisyon niya. Sa bahay na lang daw po magpapagaling. Pagdating sa silid ni Isabela, nag-iimpake na ito. Mag-isa, walang tulong. Lara! Masayang ngumiti si Isabela. Ito ang unang araw ng bago kong buhay. Tumaas na sa 50 kilograms ang timbang niya. Dagdag ni Marco. Halos normal na. Tiningnan ni Lara ang chart. Totoo nga. Stable lahat ng values. Kailangan po natin ng management plan, sabi ni Lara. Ang dating 3 beses na treatment sa isang linggo, gagawin na nating 2. Inabot ni Lara ang isang maliit na sobre. Herbal medicine po ito. Siyang siya, Liu Junzitang. Pinapainit nito ang tiyan at tumutulong sa digestion. Inamoy ni Isabela. Amoy cinnamon. Opo, 2 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Na-check ko na po ang interaction sa mga gamot nyo. Kaya ligtas po ito. Pumasok si Vitale. Second na may tanam puling pait. Hawak ang discharge papers. Congratulations, Mrs. Isabela. Ngumiti siya. Ang unang mainit na ngiti. At, Miss Santiago, tumingin si Vitale kay Lara. May bago tayong pasyente mamaya. Sabay nating tingnan. Ako po? Oo. Team na tayo ngayon. Uminit ang puso ni Lara. 3:00 ng hapon. Dumating ang bagong pasyente. Isang 60-anyos na lalaki. Antonio ang pangalan. 3 buwan na post-gastrectomy. Wala siyang makain. Paliwanag ni Vitale habang tinitingnan ang chart. Mas malala pa kay Mrs. Isabela. Bumagsak na sa 38 kilogram ang timbang niya. Sinuri ni Lara ang pasyente. Halos hindi maramdaman ang pulso sa sobrang hina. Kailangan nating idagdag ang BL20 at BL21. Ano yon? Tanong ni Vitale. Mga backshoe points. Nasa likod. Para i-regulate ang buong digestive system. Sinimulan ni Lara ang paglalagay ng karayom. Maingat. Dahan-dahan. Unti-unting kumalma ang mukha ng pasyente. Mainit. Mahinang bulong ni Antonio. 6:00 ng gabi. Nagsusulat ng journal si Lara sa kanyang klinik. Ang kaso ni Isabela. The effect of acupuncture and moxibustion on post-gastrectomy gastroparesis ang pamagat. Noon tumunog ang kanyang telepono. Lara, si Isabela. Nasa bahay na ako. Kumain ng unang pagkain. Tomato pasta. Masaya ang kanyang boses. Naubos niyo po.
kalahati. Pero hindi ako nagsuka. Ngumiti si Lara. Dahan-dahan lang po. Huwag magmadali, alam ko. Ako ang magdedesisyon sa bilis ng paggaling ko, tama? Tama po. Iyon ang tamang sagot. 9:09 ng gabi. Umakyat si Lara sa rooftop. Malamig ang hangin sa Milan. May umakyat, si Vitale. Nandito ka pala. Tumabi si Vitale. Miss Santiago, may tanong ako. Ano po yon? Bakit hindi ka sumuko? Kahit lahat sila tutol. Tumingin si Lara sa langit. Dahil po sa lolo ko, mahina niyang sinabi. Nang mamatay siya, wala akong nagawa. Nangako ako noon, hindi na ako susuko ulit. Tumango si Vitale. Ako rin. Actually, huminto siya bago magpatuloy. Namatay rin ang nanay ko sa stomach cancer. 20 taon na ang nakalipas. Nagulat si Lara. Kaya siguro mas lalo akong tumutol noon. Takot akong mabigo. Naghari ang katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Miss Santiago. Opo, simula bukas, gusto ko ring matuto ng acupuncture. Pwede mo ba akong turuan? Nanlaki ang mga mata ni Lara. Talaga po? Oo. Para sa mga pasyente, kailangan kong matuto. Magkatabing nakatayo ang dalawa, nakatingin sa kalangitan. Kumikinang ang mga bituin, tila nagdiriwang. Kinabukasan, puno ng tao ang klinik ni Lara. Mga pasyenteng may gastroparesis mula sa iba't ibang lugar. Puno ng pag-asa. Doc, isang batang babae ang umiiyak. Mabubuhay pa po ba ako? Hinawakan ni Lara ang kanyang kamay. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Noon pumasok si Vitale. Hawak ang isang lalagyan ng karayom. Handa na ako, ma'am. Ngumiti si Lara. Sige, magsimula na tayo. Sino ang nagdedesisyon sa bilis ng paggaling? Ang doktor? Ang sistema? Ang pasyente? Hindi. Ang pag-asa. Ang pag-asang hindi sumusuko. Sa labas, sumisikat ang araw. Hudyat ng isang bagong simula. Ika-3 linggo, Miyerkules. Puno ng tensyon ang Ethics Committee meeting room. Nakaupo sa paligid ng malaking bilog na mesa ang mga doktor, legal team, at board members. At sa gitna, sina Lara at Vitale. Ang agenda ngayon ay ang opisyal na pagpapalawak ng acupuncture protocol, sabi ng chairman. Sa nakalipas na 3 linggo, 15 pasyenteng may gastroparesis ang sumailalim dito at 17 ang bumuti. Itinaas ng kinatawan ng pharmaceutical company ang kamay. Pero hindi pa rin sapat ang data. Kailangan ng at least 100. 100? Tumayo si Marco mula sa audience. Kasama niya si Isabela at iba pang pasyente. Mga daga ba kami sa laboratorio? Kami ang mga buhay na ebidensya. Lumapit si Isabela. Malusog na malusog. Malayong malayo sa itsura niya. 3 linggo na ang nakalipas. Bumalik na ako sa normal na timbang. Kumakain ako ng 3 beses sa isang araw at nagtatrabaho na ulit. Ipinakita niya ang isang dokumento. Narito ang medical records ko. Kahit sino pwedeng tingnan. Nagsalita ang abogado ng legal team, pero ang issue ng legal na pananagutan. Pananagutan? Sumingit si Vitale. Hindi ba't pananagutan ng doktor na iligtas ang pasyente? Tumayo siya. Noong una, tutol din ako. Pero ngayon, ako mismo ang nag-aaral ng acupuncture. Bakit? Dahil epektibo ito. Isang mahabang katahimikan, tumingin ang chairman kay Lara. Miss Santiago, ipaliwanag mo ang tungkol sa kaligtasan. Tumayo si Lara. Hawak ang isang makapal na folder. Sa loob ng 3 linggo, nagsagawa kami ng 350 acupuncture sessions. Ang mga side effects ay bahagyang pasa sa 12 kaso at panandali ang pagkahilo sa 5 kaso. Lumitaw ang isang graph sa screen. Walang kahit isang malubhang side effect. Sa katunayan, nabawasan ng 70% ang paggamit ng painkillers. Nagtanong ang isang board member. Ang gastos? 1,005 ng dating treatment at nabawasan din ng 2 linggo
ang average na pananatili sa ospital. Muling naghari ang katahimikan. Noon, itinaas ng isang matandang doktor ang kamay, ang pinakarespetadong doktor sa ospital. May sasabihin ako. Lahat ay tumingin sa kanya. Noong 1950s, nang una nating gamitin ang antibiotics, ganito rin ang debate. Ang mga bagong bagay ay laging nagdudulot ng takot. Tumingin siya kay Lara, pero kailangang umunlad ng medisina para sa mga pasyente. Nagbago ang hangin pagkaupo ng matandang doktor. Magbobotohan tayo, sabi ng chairman. Ang mga sang-ayon sa pagpapalawak ng acupuncture protocol, isa-isang tumaas ang mga kamay. Lumagpas sa mayorya. Aprobado. Naghiyawan ang mga pasyente. Niyakap ni Isabela si Lara. Nagawa natin! Nagawa natin! Pero tumayo ang kinatawan ng pharmaceutical company. Hindi pa ito tapos. Kailangan pa ng approval ng gobyerno. Sabi niya papalabas. Hihiling ako ng cease and desist order. Nanlamig si Lara. Utos mula sa gobyerno? Inakbayan ni Vitale si Lara. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong lalaban. Gabi. Nagtipon ang mga pasyente sa klinik ni Lara. Kusang loob. Anong maitutulong namin? Tanong ni Antonio. Malaki na rin ang ipinagbago niya. Tumaas na sa 44 kilogram ang kanyang timbang. Gumawa tayo ng petisyon, mungkahi ni Isabela. Iparating natin mismo ang ating mga kwento. Lahat ay sumang-ayon. Nang gabing iyon, isinulat ng mga pasyente ang kanilang mga kwento. Mga kwento ng pagbabalik mula sa bingit ng kamatayan. Kinabukasan, dumating ang isang investigator mula sa Department of Health. Isang babae na kilalang istrikto. Ipakita niyo sa akin ang lahat ng records. Maghapong nagpaliwanag sina Lara at Vitale. Data, protocol, safety procedures, lahat. Personal na kinausap ng investigator ang mga pasyente. Epektibo ba talaga? Sumagot si Isabela. Ibinalik nito ang buhay ko. Hindi ba't iyon ang sagot? Lumambot ang ekspresyon ng investigator. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang desisyon ng gobyerno. Nanginginig na binuksan ni Lara ang sulat, conditional approval. Basa ni Vitale sa tabi niya. 6 na buwang pilot testing. At muling pagsusuri, isang approval. Hindi pa kumpleto, pero isang simula. Nagawa natin, sigaw ni Maria. Nagdiwang ang buong ospital. Nang gabing iyon, nakatanggap si Lara ng tawag mula kay Isabela. Lara, napanood mo ba ang balita? Anong balita? Tumatanggap na raw ng mga tanong mula sa buong Europa, France, Germany, Spain. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Talaga? Oo. Ang sinimulan mo, kumakalat na sa buong Europa. Pagkababa ng telepono, tumingin si Lara sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng Milan. Sa kabila noon, may mas malawak na mundo. Alam na niya ang sagot. Nasa karapatang pumili. Silangan man o kanluran, ang karapatang pumili ng paraan para mabuhay. Ang pagpapahinto sa paghinto, iyon ang tunay na simula ng paggaling. Ika-6 na linggo, Biyernes. May mga espesyal na bisita sa San Rafaeli Hospital. Mga medical professionals mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Puno ang auditorium. Mga doktor mula sa France, Germany, Spain, Netherlands, 12 bansa. Ngayon, magpapakita kami ng live demonstration, sabi ni Vitale sa mikropono. Isang tunay na kaso ng paggamit ng integrative medicine. Umakyat si Lara sa entablado. Nanginginig ang kanyang kamay, pero huminga siya ng malalim. Pumasok ang pasyente. Si Maria. Hindi bagong pasyente, kundi ang nurse na kasama niya mula pa noong unang araw. Ang totoo, isa rin akong gastroparesis patient, pag-amin ni Maria. 5 taon na akong nahihirapan mula nang maoperahan. Pero nang makilala ko si Dr. Santiago, ngumiti siya. Magaling na ako ngayon. Nagbulungan ang audience.
Sinimulan ni Lara ang paglalagay ng karayom. Neiguan, Zusan Lee, Jongwan, mga pamilyar na galaw. Pero ngayon, iba. Ang mahalaga dito ay hindi lang ang mga acupoint, paliwanag ni Lara. Kailangang tingnan ang pasyente ng buo. Ang pulso, dila, tensyon sa tiyan, maging ang kanyang emosyonal na estado. Habang kinakabit ang electroacupuncture, nagpatuloy siya. Ang frequency ay 2 hanggang 15 Hz, pero iba-iba sa bawat pasyente. Mas mababa para sa mga sensitibo, medyo mas mataas para sa mga hindi gaanong sensitibo. Pagkalipas ng 15 minuto, inalis niya ang mga karayom, narinig ang tunog mula sa tiyan ni Maria. Kruuk! Kruuk! Naririnig niyo ba ang real-time na paggalaw ng bituka? Paliwanag ni Vitale. Hindi ito placebo. Ito ay tunay na physiological na pagbabago. Itinaas ng isang doktor mula sa Germany ang kamay. Paano niyo minamanage ang mga side effects? Sumagot si Lara. Mayroon kaming checklist ng mga contraindication, bleeding tendencies, impeksyon, pagbubuntis at iba pa. At mayroon din kaming emergency protocol. Nagtanong ang isang doktor mula sa France. Gumagamit din ba kayo ng herbal medicine? Opo. Pero masusi naming sinusuri ang drug interactions. Nagsisimula kami sa mga pangunahing formula tulad ng Xiangsha Liu Junzi Tang. Pagkatapos ng demonstration, umakyat si Isabela sa entablado. Ako ang buhay na ebidensya, sabi niya. 6 na linggo na ang nakalipas, namamatay na ako. Pero ngayon, umikot si Isabela. Sumayaw ang laylayan ng kanyang bestida. Ganito na ako kalusog. Nagpalakpakan ang mga tao. Gawa sa kimching padala ng kanyang ina. Mukhang masarap yan? Umupo si Vitale sa tabi niya. Pagkaing Pilipino po. Opo. Kimchi fried rice. Gusto niyo po? Kumuha si Vitale ng isang kutsara. Maanghang. Pero masarap. Nagtawanan sila. Miss Santiago. Opo. Nagkamali ako. Mula sa simula, mayroon akong prejudice. Tumingin si Vitale sa langit. Nang mamatay ang nanay ko, naniwala akong Western medicine lang ang sagot. Ang iba, pamahiin lang. Umiling si Lara. Naiintindihan ko po. Ganoon din po ako noon. Tradisyonal na medisina lang ang pinaniniwalaan ko. Pero ngayon, alam ko na. Tumingin si Vitale kay Lara. Hindi lang isa ang sagot. Mas malakas ang silangan at kanluran kapag magkasama. 4:00 ng hapon. May isang espesyal na anunsyo. Umakyat ang chairman sa entablado. Simula ngayon, opisyal nang binubuksan ang Integrative Medicine Center ng San Rafael Hospital, naghiyawan ang mga tao. Ang unang center director ay si Professor Lorenzo Vitale at ang deputy director ay si Miss Lara Santiago. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Deputy Director? Inilahad ni Vitale ang kanyang kamay. Isang karangalan na makatrabaho ka, partner. Kinuha ni Lara ang kamay niya. Isang mainit na pagkamay, 7:00 ng gabi. Ginanap ang isang victory party. Nagtipo ng mga pasyente at medical staff. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nagbabangga ang mga baso. Tumugtog ng violin si Antonio. Nakabawi na siya hanggang 50 kilogram. Makakabalik na siya bilang isang musikero. Lumapit si Isabela kay Lara. Tingnan mo, ipinakita niya ang isang litrato. Anak ko! Nakapasa sa medical school. Gusto raw niyang maging isang malakas na babae tulad ko. Uminit ang puso ni Lara. Congratulations po. Hindi, ako dapat ang mag-congratulate. Dahil sa'yo, makikita ko ang pagpasok ng anak ko sa universidad. 10:00 ng gabi. Pagkatapos ng party, umakyat si Lara sa rooftop. Isang kalangitan na puno ng bituin. Tumunog ang kanyang telepono. Isang video call. Lola, lumitaw ang kanyang lola sa screen. Umaga sa Pilipinas. Apo, kumusta ka na? Okay lang po, La. Naging deputy director po ako ngayon. Kung alam lang ng lolo mo, siguradong matutuwa yon. Naging mamasa-masa ang mga mata ng kanyang lola, nakikita kanya mula sa langit.
Sigurado yon. Pagkatapos ng tawag, tumingala si Lara sa langit. May isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Parang bituin ng kanyang lolo. Lolo, nagtagumpay na po ako, bulong ni Lara. Ang araw na nagtagpo ang silangan at kanluran. Ang araw ng pagkakasundo. Umihip ang hangin. Isang mainit na hangin. Tila sagot ng kanyang lolo. Kamusta ang kwento natin ngayon? Saan man kayo naroroon, iwanan ang inyong mga kwento sa comments. Ang inyong subscribe at like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Maraming salamat sa pagsama ninyo ngayon. Ika-6 na linggo, Biyernes. May mga espesyal na bisita sa San Rafael Hospital, mga medical professionals mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Puno ang auditorium. Mga doktor mula sa France, Germany, Spain, Netherlands, 12 bansa. Ngayon, magpapakita kami ng live demonstration, sabi ni Vitale sa mikropono. Isang tunay na kaso ng paggamit ng integrative medicine, umakyat si Lara sa entablado. Nanginginig ang kanyang kamay, pero huminga siya ng malalim. Pumasok ang pasyente. Si Maria, hindi bagong pasyente, kundi ang nurse na kasama niya mula pa noong unang araw. Ang totoo, isa rin akong gastroparesis patient, pag-amin ni Maria. 5 taon na akong nahihirapan mula nang maoperahan. Pero nang makilala ko si Dr. Santiago, sinimulan ni Lara ang paglalagay ng karayom, ni Iguan, Zusanli, Zhongwan, mga pamilyar na galaw. Pero ngayon, iba. Ang mahalaga dito ay hindi lang ang mga acupoint, paliwanag ni Lara. Kailangang tingnan ang pasyente ng buo, ang pulso, dila, tensyon sa tiyan, maging ang kanyang emosyonal na estado. Habang kinakabit ang electroacupuncture, nagpatuloy siya. Ang frequency ay 2 hanggang 15 Hz. Pero iba-iba sa bawat pasyente. Mas mababa para sa mga sensitibo. Medyo mas mataas para sa mga hindi gaanong sensitibo. Pagkalipas ng 15 minuto, inalis niya ang mga karayom. Narinig ang tunog mula sa tiyan ni Maria. Kruuk! Kruuk! Naririnig niyo ba ang real-time na paggalaw ng bituka? Paliwanag ni Vitale. Hindi ito placebo. Ito ay tunay na physiological na pagbabago. Itinaas ng isang doktor mula sa Germany ang kamay. Paano niyo minamanage ang mga side effects? Sumagot si Lara. Mayroon kaming checklist ng mga contraindication, bleeding tendencies, infection, pagbubuntis, at iba pa. At mayroon din kaming emergency protocol. Nagtanong ang isang doktor mula sa France. Gumagamit din ba kayo ng herbal medicine? Opo, pero masusi naming sinusuri ang drug interactions. Nagsisimula kami sa mga pangunahing formula tulad ng Xiangsha Liu Jun Zitang. Pagkatapos ng demonstration, umakyat si Isabela sa entablado. Ako ang buhay na ebidensya, sabi niya. 6 na linggo na ang nakalipas, namamatay na ako. Pero ngayon, umikot si Isabela. Sumayaw ang laylayan ng kanyang bestida. Ganito na ako kalusog. Nagpalakpakan ng mga tao. Oras ng tanghalian, kumakain si Lara ng baon sa hardin. Kimchi fried rice. Gawa sa kimching, padala ng kanyang ina. Mukhang masarap yan. Umupo si Vitale sa tabi niya. Pagkaing Pilipino po. Opo, kimchi fried rice. Gusto niyo po? Kumuha si Vitale ng isang kutsara. Maanghang, pero masarap. Nagtawanan sila. Miss Santiago, opo. Nagkamali ako. Mula sa simula, mayroon akong prejudice. Tumingin si Vitale sa langit. Nang mamatay ang nanay ko, naniwala akong Western medicine lang ang sagot. Ang iba, pamahiin lang. Umiling si Lara. Naiintindihan ko po. Ganoon din po ako noon. Tradisyon na medisina lang ang pinaniniwalaan ko. Pero ngayon, alam ko na. Tumingin si Vitale kay Lara. Hindi lang isa ang sagot. Mas malakas ang silangan at kanluran kapag magkasama. 4:00 ng hapon. May isang espesyal na anunsyo
Umakyat ang chairman sa entablado. Simula ngayon, opisyal nang binubuksan ang Integrative Medicine Center ng San Rafael Hospital, naghiyawan ang mga tao. Ang unang center director ay si Professor Lorenzo Vitale at ang deputy director ay si Miss Lara Santiago. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Deputy Director? Inilahad ni Vitale ang kanyang kamay. Isang karangalan na makatrabaho ka, partner. Kinuha ni Lara ang kamay niya. Isang mainit na pagkamay. 7:00 ng gabi, ginanap ang isang victory party. Nagtipon ang mga pasyente at medical staff. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nagbabangga ang mga baso. Tumugtog ng violin si Antonio. Nakabawi na siya hanggang 50 kilogram. Makakabalik na siya bilang isang musikero. Lumapit si Isabela kay Lara. Tingnan mo, ipinakita niya ang isang litrato. Anak ko, nakapasa sa medical school. Gusto raw niyang maging isang malakas na babae, tulad ko. Uminit ang puso ni Lara. Congratulations po. Hindi, ako dapat ang mag-congratulate. Dahil sa'yo, makikita ko ang pagpasok ng anak ko sa universidad. 10:00 ng gabi. Pagkatapos ng party, umakyat si Lara sa rooftop. Isang kalangitan na puno ng bituin. Tumunog ang kanyang telepono. Isang video call. Lola. Lumitaw ang kanyang lola sa screen. Umaga sa Pilipinas. Apo, kumusta ka na? Okay lang po, La. Naging deputy director po ako ngayon. Kung alam lang ng lolo mo, siguradong matutuwa yon. Naging mamasa-masa ang mga mata ng kanyang lola. Nakikita kanya mula sa langit. Sigurado yon. Pagkatapos ng tawag, tumingala si Lara sa langit. May isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Parang bituin ng kanyang lolo. Lolo, nagtagumpay na po ako, bulong ni Lara. Ang araw na nagtagpo ang silangan at kanluran, ang araw ng pagkakasundo. Umihip ang hangin. Isang mainit na hangin. Tila sagot ng kanyang lolo. 8 linggo, Martes. Puno ng mga bulaklak ng tagsibol ang hardin ng Integrative Medicine Center. Naglalaglagan ang mga bulaklak ng cherry blossom. Lumapit si Isabela. Naglalakad ng mag-isa at may kumpiyansa. Lara! Kumaway siya. Ngayon ang huling regular check-up ko. Ngumiti si Lara. Ang bilis ng 8 linggo. Pumasok sila sa klinik at ginawa ni Lara ang huling pagsusuri. Kinapa ang pulso, tiningnan ang dila, sinuri ang tiyan. Perpekto, sabi ni Lara. Gastric emptying, 95%. GCSI score, 3. Nasa normal range na po. Namuo ang luha sa mga mata ni Isabela. Tapos na ba talaga? Hindi po. Isang bagong simula. Inabot ni Lara ang isang papel. Ito po ang management plan nyo. Isang beses na lang sa isang buwan kayo pupunta dito. Papalabas na sana si Isabela nang huminto. Lara, may tanong ako. Ano po yon? Ano po ba talaga ang pinakamahalaga? Ang karayom, ang herbal medicine o? Saglit na nag-isip si Lara. Siguro po, ang tiwala. Mahina niyang sinabi. Ang tiwala ko sa inyo. At ang tiwala nyo sa sarili nyo. Ang tiwalang iyon ang gumawa ng himala. Oras ng tanghalian. Ginanap ang 8-week evaluation meeting sa center. Sa kabuuang 53 pasyente, 4 niya ang bumuti, anunsyo ni Vitale, 90% success rate. Ito ay isang revolusyon. Tumango ang isang opisyal ng gobyerno. Isasaalang-alang namin ang full approval. Kumabog ang dibdib ni Lara. Ang sandali ng tunay na pagkilala. 3:00 ng hapon. May isang espesyal na bisita. Magandang hapon. Isang batang babae. Pamilyar ang mukha. Naaalala niyo po ba ako? Noong chapter 8, kasama ko po ang lola ko. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Ah, yung apo. Opo, ako po yun. Ngayon, magaling na po ako. Inabot niya ang isang sobre. Sulat po ng pasasalamat. Si lola po ang nagsulat. Naging mamasa-masa ang mga mata ni Lara habang binabasa ang sulat.
Dr. Santiago, salamat sa pagligtas sa apo ko. Ngayon, nakakangiti na ulit siya. 6:00 ng gabi, nakaupo si Lara sa isang bench sa hardin. Nirerepaso ang mga tala ng 8 linggo, mga litrato ng pasyente, mga chart, mga sulat. Magaling ang ginawa mo. Umupo si Vitalis sa tabi niya. Kamusta ang kwento natin ngayon? Saan man kayo naroroon, iwanan ang inyong mga kwento sa comments. Ang inyong subscribe at like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Maraming salamat sa pagsama ninyo ngayon.